Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, anumang oras na nakakarating na makakarating sa inyo pong mga dako. Ito pong ito pong video po na ito. Muli po mga kapatid, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat mga kapatid. Bakit ko po inire-reiterate lagi yung pagbati ng tunay na pag-ibig at pagbati ng tunay na kapayapaan? Alam nyo naman po mga kapatid na marami po ngayon na nagkalat na peking concern, peking love, peking peace. Marami po mga kapatid. Kunwari, pagmamalasakit po tayo, pero they have their vested interest, hidden agenda. Kung ano man po yun, matalino na po tayo ngayon mga kapatid dahil sa nangyari sa atin, yung sinapit po natin. And we have to be more careful sa mga bagay-bagay. Break time ko po ngayon mga kapatid. 30 minutes break lang po. Po akong 30 minutes break, lunch break. Lunch break pero 3:45 na. Yan. Kain po tayo mga kapatid. Ito po yung pagkain namin. Soup. Ang tawag po dito, turli. Ay, turli. Turli pala. Ewan ko kung turli or chorba. Yun. So, going back mga kapatid, uulitin ko lang yung pong sa audio. Hindi ako makapag-play ng audio nung sinend sa akin na audio recording noong dinalaw yung, ewan ko kung dalaw ba yun sa kapatid o sa lokal, kung ano man yun mga kapatid. Mahirap magbigay ng info. Mahaba po yung ano na yun, yung audio recording na yun. Talagang pinagmamatigas ni Efren Baking at saka ni Resty Reyes na yung Area 52 ay AI lang. Kaya alam niyo po mga kapatid, naku, yung kung sa maliit na bagay, hindi sila makapagtapat. Sabi sa Biblia, ang mapagtapat sa kaunti, mapagtapat sa marami. Kung sa maliit na bagay na Area 52 issue lang, ay hindi po nila kayang solusyonan at hindi nila kayang ipagtapat. What more mga kapatid, yung mas masiselang mga issue ng iglesia. Kagaya noong gender fluidity ni Bes, mga kapatid. Wala namang pong problema doon sa gender fluidity. Ang problema po mga kapatid is the immorality that Bes is doing mga kapatid. Imagine you are preaching and you are condemning the third sex thing, tapos ikaw mismo ginagawa. Hello, thank you Falaminder. And imagine 4 hours before pasalamat, susumpungin ka ng Katimonan, Quezon, mangangalabit ka. Tapos sasabihin sa'yo ng kapatid, hindi ka ba nahihiya niya na 4 na oras na lang? Hindi ka magtalaga. Iyan po yung merong mga nag-comment doon sa post ko, sino daw yung KNP na napahiya sa mga kapulisan. Balita ko. Yeah, thank you so much my friend. Nag-ano po kasi sila, nag-request sila na kung po pwede pagdadaan si kuya nila, yung Diyos-Diyosang Daniel Rason nila, pagdadaan sa EDSA, kung po pwede merong mag-e-escort ng mga kapulisan. Tapos hindi sila pinagbigyan nung kausap. Ay sige po,
doon na lang po kami sa mas mataas na ranggo. Ihingi ng permiso. Ang sabi nung kausap nila, ako na po yung pinakamataas. So, napapahiya po sila ngayon. Biruin mo, ang sabi nung pulis, for government officials lang po kasi yun. Hindi po sa mga private persons or sa mga church officials. Kagaya po niyan mga kapatid, kaya nagpapabango ng masyado sa mga kapulisan kasi meron silang gusto. Hindi ba kaya nga sabi nyo, gumagawa kayo ng mabuti na walang inihinging kapalit? Nasaan na yung yung motto nyo na yon? Akala ko ba gumagawa kayo ng mabuti na walang inihintay na kapalit? Halatang halata na kaya kayo nagpapabango sa mga pulis dahil meron kayong inihintay na kapalit. Nakakahiya, di po ba? Tapos, Resty Reyes, pinatunayan mo lang na talagang kinupkup ako. Matagal ako sa pamilya Rason at Soriano at Kapulong. Kaya lang, hindi mo alam kung ano yung tunay na nararanasan namin dyan sa puder ng mga Soriano, ng mga Rason at mga Kapulong. Para kaming mga hayop, kontratuhin nila. Sa La Vista, napakaraming kwarto dun. Alam mo ba kung saan ako natutulog? Resty Reyes, sa ilalim ng hagdan, dun sa stock room. Hindi nyo may kakailayan. Tanungin mo si Nanay Let, ikaw ba, nakarating ka na ba sa La Vista Mansion? Resty Reyes. Tapos, merong aircon yung maid's room. Female maid's room. Merong aircon yung male maid's room. Pero hindi po pwedeng gamitin yon. Bakit? Sasabihin ni Kuala Lumpur, yung nanay ni Daniel Rason, ano ba tawag dito? Ang luluho ninyo, naka-aircon pa kayo. Meron kasi kaming kasamang merong asma, si Nanay Let Ocampo. Yung matandang kapatid na matandang dalaga, yung kumakanta ng ang buhay dalaga ay tunay na maginhawa. Yun, may asma yun. Kaya puro kalbaryo po yung Kaya kahit na, di ba kinukuha mo yun, Daniel Rason? Nung namatay si Brad Eli, nung umuwi sila sa Pilipinas, kinukuha mo yung mga kapatid na galing kay Brother Eli sa Brazil. Pero ayaw nila. Ipapaputol ko yung leg ko pag nakuha mo yon. Hindi mo makukuha yon sa patitirahin mo sa Orani kasi alam nila ugali ng iyong nanay. Hello my friends. How are you my friends? Yun. So, yun po mga kapatid. Hello. Yes, hello. Kuya, ano pagkain mo? Kagaya ng pagkain mo. Yun. Nagkaroon ng tao dito. So, tahimik lang tayo. Magbasa tayo ng mga comments. Kay John Paul Nabal, hello bro, sabay pala tayo. Break time bro. Sabi ni Brother Joey Gregorio, hello bro. Sabi ni Sister Pam Hana Janada, hello Brad Badong, musta po? Okay lang naman po. Balita ko, nandiyan po kayo sa Boracay. Enjoy Boracay, Sister Pam Hana Janada. Sabi ni Brad Ronnie Kipoy de Rosario, si Tamales. Ay, sino yun? Sino yun? Sino yung tamales? Masarap yung tamales ha. Namimiss ko yung tamales. Na? Sa Pinas? Sa Spain. Joke lang. Ayun. Magano tayo? Pwede ka ba, Brother Joe? Ay, nandito pala nanonood si Justine Timber. Ano ito from Sydney, Australia. Ano ngayon? RR.
Di ba, naghahanap kayo ng malilipatang mas maliit na lokal dyan sa Sydney, Australia? Bakit? Kasi kumukonti na yung bilang ng mga members at yung bilang ng mga nag-aabuloy. Bakit? Kasi marami na ang naliliwanagan. Just earlier this morning, meron pong doktora at doktor na nag-message sa akin na closet na sila. Dumadami yung bilang ng mga doctors, lawyers. Meron ding lawyers na closets. Ayun, dumadami yung bilang ng mga professionals and non-professionals na mga closeted. Sabi ni Sister Popot Manimbo, naka-live ang prodigal son ko. Magpapatay ka ba ng baka? Mother? Paakyatin natin si Brad Bongcaballo. Gusto paakyatin. Brother Joey Gregorio, pwede ka ba? Brother Joey Gregorio. Pwede ka po ba? Kung po pwede ka, Brother Joey Gregorio. 255. Ayun, si Brother Joey Gregorio. Ading. Ading ka na. Makukurot ka ni KGR yan madami na naman wrinkles mo. Di kinakaya ng botox. Ayaw gumana. Oo nga, saglit lang ha. Approve. Ayan, Ading. Kumamig yung ko, nag-PMJ. Brad Joey Gregorio. Nakita ko si Brad Bongcaballo Try natin si Brad Bongcaballo. Ayaw gumana kay Brad Bongcaballo, baka pwede ka pong umakyat. Brad Bongcaballo. Hindi siya pwede. Nag-decline si Brad Bongcaballo. Si Brad Popot Jupot na lang. Si Brad Joey Gregorio. 56, 50, 60. 420. So 420. Tapos na yung ko. Big time ko. Ayun. Si Brad Joey Gregorio. Ay, yellow po. Melbourne po ako na Sydney. Ay, akala ko Sydney ka. Marami akong kilala dyan, Brother Destiny or Sister Destiny Timber sa Melbourne, Australia. Sabi ni Brother John Michael Lachica, kain tayo, brother. Sabaw lang yung pagkain namin. Sabi ni Brother Bongcaballo, ako pwede bro, hindi daw pwede. Sabi ni Brad Miguel, brother, ask lang bakit di kayo nagkasundo ni Brad CJ. PM mo na lang po. Regarding what po? Ako po kasi wala naman po akong alam regarding dyan. And I am transparent regarding sa mga bagay-bagay. Wala akong tinatago. Ayaw po talaga, sabi niya. Ulitin natin. Ayan, ading ka na, Brother Joey Gregorio sa Potpot.
Kain po tayo mga kapatid. Kain tayo, te. Hindi na, kumain ako. Kumain ka na. Namabilisan ka na. Masarap ba? Masarap. Masarap. Katag-katag, lagi mo. Ayun, lagi. Pagkagutom, masarap. Ayaw. Si Brother Ronnie 3 Points. Try natin. Brother Ronnie, akyat ka nga. O kaya si Brad John Michael at Chika. Brad John Michael, ano tayo? Live tayo. Mabilisan lang. Add natin si Brad John Michael. Brad Ronnie? Are you good for live? Si ano? Try natin si Brad John Michael. Si Brad John Michael. Brad John Michael, pwede ka ba? Tara, akyat ka. Where are you? Ba't di kita makita sa ano? Ay! Buisit. Na ano? Chika. Ayun. Kung pwede ka, Brother John Michael. Live tayo, mabilisan lang. Ayun, so, ayun, sabi ni Pepe Aguimat, shout out bro. Sorry po, di pa na-retouch, sabi ni Brad Ronnie Key Point. Sabi ni si Sneaky, hello, yun lang. Yun. So, yun, going back, mukhang busy yung mga kapatid. Manonood lang sila. Sige po, mga kapatid. Sasamantalayin ko po yung break time na yun, kagaya po yung sinabi ko at yung pinost ko na meron ng KNP na pahiya sa mga kapulisan. Tignan ninyo ngayon ha, kaya pala nagpapabango kayo, nagpapalakas kayo sa mga kapulisan dahil meron kayong hidden agenda. But John Paul, baka pwede kang ano? Ayun, si Brother Jamel Goods. Good morning. Try natin si Brad John Paul na bal. Brother John Paul, akyat ka nga. Ito gusto niyang gusto akong padala ng regalo eh. Si Brother John Paul Nabal from Davao. Bayaan mo brother, pagka umuwi ako, pupuntahan kita sa Davao. Ayan, Brother John Paul, akyat ka kung pwede kang umakyat. Bakit? Siguro dahil sa sa internet connection. Bigo sila sa pasuhol sa PNP. Ayun. Approve. Ading ka na ba, John Paul? Ading ka na. Approve. What's the problem? So yun po mga kapatid, nagkakaroon ng technical problem. Akyat na daw siya, si Brad John Paul Nabal. Sige, approve ka. Yan, ating ka na, Brother John Paul. Brother, kwento mo naman kay NP na napahiya. Marites lang ako. Kinwento ko na po. Nangingi kasi sila ng assistance for ano bang tawag doon? Pagka mag-aano si DSR. Wala din Pinoy dito. Hindi ako makapaglakas ng boses. So yun, sabi nung na magko-convoy daw kay DSR pagka bumabiyahe. Sabi nung police, hindi po pwede for government officials lang po yung mga namin, sabi ganyan. So, sabi ni KNP,
Sabi nung KNP, ano daw, ah, sige, lalapit na lang po ako dun sa mas mataas. Ako na po yung pinakamataas. So ayun, napahiya siya. Nakakahiya sila binigo sa request na paalalay. Opo, kasi masyadong tsaka sino bang mag-iinteres sa buhay ninyo? Kayo nga itong kaya nga kayo nga itong merong mga death threats sa amin, kay Doc J. Sabi ko nga kay Doc J, ako hindi ko lang pinupost yung mga death threats ko kasi ayokong maalarma yung mga kapatid. Unang-una, di naman ako takot mamatay. Tsaka hindi nila ako kayang galawin dito sa ibang bansa. Kita mo ni? Ayan, Brother John Paul. Ading ka na. Ayun, si Brother John Paul. Brother John Paul. Nasa hospital ka? Hello. Kita ka na, Brother John Paul. Naka-live ka na. Brother. Hey, Yes. hello po. Yes, narinig ka, loud and clear. Oh, edit na ba? Huwag ka na mag-headset kasi Wait lang po. mabilisan lang to. Hello, Brad. Kumusta ka, brother? Hello, Brad. Hello, Brad. Oh, Okay lang po. Tulong ng Diyos po. Hindi ka naman napasama at hindi ka naman nagbaboy nung nag-exit ka. Hindi po ako, Brad. Hindi mo ako closet po. Closet ka pa. Oo, Hindi ka hanggang na yun. na-closet. Hindi ka na-closet ngayon kasi naka-public ka na. Oh, Brad. Kumusta naman, Brad? My friend, Burifort. Ano? Kumusta na po, Brad, sa iyo? Okay lang naman. Awa ng Panginoon. Ito, Paano yan? Akala ko exiter ka na eh. Closet ka pa lang pala. Paano yan? hanggang na yun Pag-iinitan po. ka. Ano po? Pag-iinitan ka na yan, automatic tiwalag ka na. Brad, dapat magtutuwa sila ng ibigin ng kaaway, di ba? Mm-hmm. Kasi nasa yan si Tas, kung Wala naman silang pag-ibig. Mm-hmm. yan ang po Pinatatakwil nga Yan yung ang- kaaway. Pinatatakwil ni Daniel Luzon. Yan ang po kasi yan ang aking sa Anong naisip mo, brother? Bakit ka naging closet? Hindi ka na ba kontento sa itinuturo ni DSR? Sa pamamahala ni DSR? Sa akin lang, Brad. Sa akin lang po. Dahil lang po sa ugali lang po Mm-hmm. sa mga tao na yun Yan ang Yan ang Pero sa aral, wala ka namang question. wala ko na question sa aral. Sa pag-ugali lang po. Sa aral na itinuturo ni DSR, wala kang question. Wala akong question. Pero sa lang mga ugali ng mga tao na yun, di ba? Kung dapat sundin yung ang aral. Ibig sabihin, meron kang question, brother. Meron kang question. Parang ganun din. Oo, ganun din ang lumalabas. Kasi, Oh. kung wala kang question sa aral, mananatili ka dyan, hindi ka magiging closet. Tama ba? Yan po. Lang po. Dito lang po ako, Brad Badungi, kasi galing po ako may pa ako sa trabaho na yun Mm.
Nasa work ka ngayon? Oo, nasa work po ako na yun. Ako sa, sa mga student. Sabay-sabay nga tayo ng break time. Sa hospital ka, di ba? Opo, hospital. MedTech, Medical Technologies. Hindi, ano po ako, nursing aid. Nursing aid, nursing assistant. Oo. Mm. Oo. Pagbutihin mo, kapatid. Oh, pasensya na bro, kaya nang ano ko, kaya na-check ko na sabay time na pala na break time. Mm. Ano yung Ayun ako. ano yung question mo sa pag-uugali nila? Question ito Brad. Yung halimbawa, sa lang sa akin, yung, halimbawa, may mali tayo, meron tayong mga mali, dapat ibigin pa rin ng mga kaaway, di ba? Mm. Yan ang aking di ba? Mm. So, Kasi, aral yung question mo, hindi pag-uugali. tama din, Aral Brad. kasi yun eh. Aral yun eh. Yan ang kasi sa pagparamdam ko, once may mali ako, dapat, Brad, kumusta man, Brad? Okay lang, okay ka lang ba? Mm. Ang iba, wala naman eh. Mm. Parang, ayan, wag mo yan lapitin, di ba? Parang ganun. Mm. Tsaka pagka hindi ka nila mapapakinabangan, hindi ka naman nila bibigyan ng pansin at oras. Tama, Brad. Yan ang punto ko po. Yun. Kaya Yan ang punto ko po. Kaya yung sinasabi mong wala kang question sa aral, siguro hindi mo lang naiintindihan pa masyado. Kasi the fact na nagkaroon ka na ng question sa puso at isip mo, whether we like it or not, aral yun. Yung pag-uugali nila, aral din yun. Yan ang ko. Yan ang Kumusta ka yan ang naman ngayon? saking. Kumusta ka naman ngayon, kapatid? Ito po, Brad, awat tulong ng Diyos, Brad, na kahit pagod, tisin ko na lang para sa aking pamilya ko, sa aking nanay ko, para yung mga request ng nanay ko, ibigay ko lang sa kanya. Yan ang ko. Goal ko sa buhay. Yan ang goal ko sa buhay kasi siyempre ako lang isang anak sa pamilya, wala kong tatay, wala kong ate, wala kong Uniko iho. Yun. So, yun, kagaya ng sinabi ko, kayong dalawa na lang ng nanay mo, alagaan mo yung nanay mo. Dahil kasi walang makaka-replace niyan. Kasi sa totoo lang, kahit nakinig na yun, sabi ko na sa sarili ko na mas unahin ko na lang yung nanay ko, mas unahin ko yung pamilya ko kasi yung pamilya nagpalaki sa akin kasi yan ang ko eh. Kasi yan ang nagpalaki, sila ang nakadisiplina sa akin nung bata pa ako. Ngayon, dumadalo ka pa ba, brother? Dumadalo ka pa ba? Sa akin po, sana yun po, hindi ko naman dumadalo kasi dahil sa oras ng trabaho. Pero gusto mo pa dumadalo? Yan ang ko. Sometimes gusto, sometimes na hindi. Yan ang yan ang ko eh. Yun, patapos na yung ko, brother, John Paul. Yung aking break time. Brother Dong, yung regalo mo, napadito sa Davao pa, nihintay pa. Basta brother, yung kagaya ng sinabi ko sa iyo, pagka meron kang nakitang pulubi sa kalsada, ibigay mo yung para sa akin na gusto mong ibigay. Tama din. Pero sige lang, brother, kung mabuting gawa mo na para sa akin, nakagawa din akong mabuti. Nakagawa tayo pareho na mabuti. Yun.
Sige, Yan brother. ang ano ko, yan ang Na yung ano ko, yung break time ko. Ingatan ka yes naman. po. Yes, Brad. Magpakabuti ka, kapatid. Opo. And ingatan na din Brad Badong, miss na kita Brad Badong. miss na talaga kita. Ikaw ang ikaw ang una kong kilala noon. Hanggang na yun, hanggang sa patanda ko siguro, di kita ikilimutan eh. For your information po, hindi Kahit ano pa nang- po kami nagkita ni Brad John Paul, kaya lang nung nagkaroon siya ng problem, kinontak niya ako. Ayun po. Kaya, ganyan po yung sinasabi na- nung nagproblema pa ako, pa ako. Nagkaroon siya ng problema regarding dyan sa pag-aaral niya. Tama ba? Opo, tama din, Brad. Oo. So yung kapatid, meron na lang akong 6 minutes. At ingatan Brad. on, brother. Mahalin mo yung magulang mo. Sapagkat yan ang unang utos na may pangako. Babay sa'yo, kapatid na John Paul. Bye-bye po mga kapatid. Ayan, si Brother John Paul Nabal. Ano pala? Closet pa pala siya. Closet. Hindi ka na closet ngayon kasi nabulgar ka na. Akala ko exiter ka. Pambihira. Yun. Ay, grabe. Nagano kami kanina. Para kami construction worker. Papalitan ko nga sana yung puti-puti yung uniform ko. Nagbuhat kami ng mga hollow blocks. Ganyan talaga ang buhay, buhay OFW. Hindi ka pwedeng maselan sa trabaho. And yun, going back, sabi ni Justin Timber, hindi daw siya taga Sydney, Australia, taga Melbourne. Sa Melbourne, yan. Melbourne. Susunugin na yan, na yan. Ay naku, Resty Reyes. Ano ka ngayon? Efren Baking, ano tayo ngayon? Meron nag-message sa akin. Badong, may sakit po ba si Efren Baking? Hindi ko alam, wala akong idea, sabi kong ganyan. And hindi naman din ako nagpipray for them to have sick, sabi kong ganyan. To get ill. Yun. Hindi ko lang na-picturean kanina kasi ma-identify yung location ko. Kaya hindi ko na pinicturean. Gano'n nagbuhat kami ng ng mga simento. Sabi ni si Spokot Manimbo, construction worker na pala ang Badongski. Yun po mga kapatid. Ang sinungaling ni Resty Reyes at saka ni Efren Baking, talagang pinaninindigan nila na artificial intelligence lang yung Area 52. Meron akong ang daming kumakalat na mga pictures and videos sa social media regarding sa Area 52. Ako din, meron din akong picture at saka video sa Area 52. Buti na lang hindi ako nagdi-delete ng mga ganang importanteng mga videos at saka pictures. Huwag ka na mag-picture, baka makita na naman ng mga addict dyan. Correct. Ay, hindi nila pwedeng itong boss ko ngayon. Matapang itong boss ko. Tsaka, yung ginagawa nila sa akin panggigipit, napapabuti lang ako lalo. Awa ng Panginoon. Nagkaroon ako ng mga kaibigan dito na naging pamilya ko na na kami ngayon, pamilya. Walang iwanan, sanggang dikit na kami ng mga kasama ko. Nakita nila na masama akong tao, kaya mahal na mahal nila ako. Yan. Pagka nakapagpakita ka talaga ng genuine kindness, hindi ka nila may pagpapalit sa iba.
Sabing ganyan ng mga ano, bahala na lang kayo mga kapatid. Hindi ko naman po obligasyon na mag-explain to anybody. Basta tayo po mga kapatid, ang masasabi ko lang sa mga closeted at saka sa mga exiters at saka sa mga observer. Kapit lang po tayo dun sa mabuting aral na alam po natin. Late na kami, nakauwi kagabi nung nag-usap tayo. Sabi ni dapat magla-live po ako, Brad Gilby. After nating mag-video call. Nagsalo-salo na naman sila Brad Gilby diyan sa Saskatchewan ba o Saskatoon, Canada. Mga closet tsaka mga exiters. Ang daming mga closet and exiters everywhere. Mga kapatid, yun. Dapat magla-live ako kaya lang tulog na yung dalawang kasama ko sa bahay. So, nakatulog na ako kagabi, mga alas 3. So, yun. Di rin ako, sayang yung oras. Kaya lang, di naman ako makapag-live dahil nakakahiya naman makaka-istorbo ako sa mga natutulog. So, ayun. Ang masasabi ko lang, mga kapatid, keep the faith, walk with faith, and live in faith, mga kapatid. Ingatan nawa po tayong palagi ng Panginoon. Sabi ni Sister Bebs Candado Gudelusa, nakakatuwa ka po ba, JR, sa kabila. Di ko feel makinig ng live niya. Basta kung saan po kayo masaya, mga kapatid, walang negativity, mga kapatid. Suportahan natin yung mabuti. Makisanib kayo sa mabuti, kapuotan ninyo ang masama. Pag masama, itapon. Pag mabuti, kunin. Ganun lang po, mga kapatid. Walang negativity. Pangit yun, mga kapatid. Nakakapangit tingnan nyo, kaya pogi lagi si Badong. Kasi ayaw ni Badong ng negativity. Sabi ni Sister Edita Bustos Nasal, mas marami pa kaming alam ngayon kaysa nasa loob. Kami laging may bagong aabangan. Good evening po, Dad. Sabi ni Theodore, good evening po, bro. Pagbati ng tunay na pag-ibig at kapayapaan. Tapos na po ako, exceed na po ako ng 1 minute. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Woo! Ayan. Bye-bye po. Hello po, mga kapatid. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon. Anumang oras po na nakakarating at makakarating sa inyo pong mga lugar, ito pong video po na ito, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan. Araw-araw ngayon ako, nawiwindang na sila. Nayayanig na ang pamamahala ng tiwaling nagpapakilalang Diyos-Diyosang si Daniel Rason. Kumusta na kayo ngayon, Efren Baking? Kumusta na kayo ngayon, Resty Reyes? Kaya pa ba? Ano itong sinasabi ninyo na masamang tao ako? Sis Faye Manalastas, balita ko nag-perwisyong kapatiran dyan sa lokal ng Kandating. Perwisyo talaga, hindi po serbisyo yan. Hindi po siya serbisyong kapatiran. Perwisyong kapatiran. Bakit? Ano ang mapapakinabang? Nasaan ang serbisyo sa programa ninyong SK? Serbisyo nga ba? O perwisyo? Perwisyo eh. Unang-una, patarget. Alam nyo naman
na karamihan ng mga kapatid dyan sa Arayat District, Pampanga, ay mga mahihirap na mga kapatid. Tapos, pagka natulungan nyo ng isang beses at mangangailangan uli ng tulong, ang sinasabi ninyo, tinulungan na namin yan. Bakit? Ang pagtulong ba? Isang beses lang? Kaya nga noong meron akong inilapit kay Perry Quaresma kamukat-mukat mo ang sinabi sa akin. Brad JR, nag-imbestiga ako, natulungan na namin yon. Sabi ko, Brad Perry, ganyan ba ang pagtulong na nalaman mo, na natutunan mo kay Brad Eli? Pues hindi ganyan ang natutunan kong pagtulong kay Brad Eli. Babaeng bao yung kapatid na yon. Tapos disabled pa. Kaya nga kami nagsigawan ni Perry Quaresma noon Ganyan sila. Mga KNPing mga inayupak. Mga manggagawang mga kanin. Ano bang trabaho mo, Perry Quaresma? Hindi ba nagpapalaki ka lang ng bayag? Ay naku. Pasensya na po mga kapatid. Umagang umaga. Naalala ko si nanonood si Cherry Baum. Pasensya na po, Sis Cherry. Nanonood. Sigurado nanonood yung anak nyo. At yun nga, kagaya nung pinost ko, 2 weeks na daw na hindi ipinapakita si Padre Damaso ng MCGI, si Robert Naboa. Bakit kaya? Ganyan. Kung noon pa, Daniel Rason, nakinig ka na sa karaingan ng mga kapatid sa Singapore, di sana happy-happy. Kaya lang, napakabobo mo talaga, Daniel Rason. Nasaan ang pinag-aralan mo? Akala ko bang matalino ka? Hindi ba? Ano ka? Doktor ka? Pinagmamalaki mo, Dr. Daniel Rason. Doctor of Humanities. Pero hindi ka makatao. Inhuman ka, Daniel Rason. Walang iya ka. Pakawalang iya mong Daniel Rason ka. Tapos, sa lahat po ng mga kapatid sa USA, mga kapatid, kakatawag lang sa akin ni kapatid na kasangkay. Sabi niya, nakikita, Brad Badong, nakikita ko yung mga post nila, Brad Gilby, yung mga taga Canada, halos weekly, meron silang salo-salo together. Pati yung sa New Zealand na pinopost mo, sabing ganyan. Baka po pwede mong ipanawagan. Gusto kong anuhin yung mga kapatid na closet at Exeter dito sa US. Ito pong si kapatid na kasangkay, matandang kapatid po ito mga kapatid. Kilalang kilala po ito ng lahat ng mga KNP. Ayan, Daniel Rason. Magugulat ka pagka nalaman mo kung sino itong si kasangkay. Pinapasabi niya po sa inyong lahat mga kapatid dyan sa USA. Pakisabi mo, Brad Badong, pakipost mo na magsiset kami, ako ng get together dito sa USA. Nasaan ka bang nasa ka bang state? Nasa Florida ako, sabi niya ganyan. Nasa Florida ka, so naka-concentrate lang yung dyan sa Florida. Hindi. Madali naman ang dito sa buong US. Sabi niya, ayan. Magkakaroon po ng salo-salo, get together ang lahat ng mga closet at Exeter sa USA. Mga kapatid, sa lahat ng mga Exeters at closet dyan sa USA na gusto po na makipagsalo-salo. Ayan.
si Brother Ka Sangkay. Ipopost ko po siya at itatag ko para po siya na po yung direct na makausap nyo mga kapatid. Matandang kapatid po ito at hindi po bibiro. Hindi po ito manggagawang kanin. Magugulat ka. Magugulat ka, Daniel Rason, pag nakilala mo tong si Ka Sangkay. At mabubulabog lahat ng mga matatandang manggagawa sa palit. Mag-reveal ka na, Ka Sangkay. Mag-reveal ka muna daw, Sis Popot Manimbo. Maraming nag-aabang sa iyo. Aabangan ka daw sa Marilao. Ayan. Ano pa ba? Tapos merong nag-message sa akin kanina. Sinasabi ng mga manggagawa na destino sa mga lokal. Oy, ang ganda ng spot na to. Magano muna tayo dito. Dito tayo. Sabi nung kapatid na nag-message sa akin kanina, bro, alam niyo po, lagi sinasabi ng mga manggagawa, mga kapatid, bakit konti po ang mga nag-aabuloy? Konti lang po ang mga sobrang nasa abuluyan box. Samantalang ang dami pong mga dumadalo. Totoo bang madami pa? Sa Sydney, Australia nga lang, naghahanap na sila ng malilipatang maliit na lokal na kaya nilang sustinihan. Bakit? Nagde-decline na po kasi. At hindi na maikakaila ang pag-decline, mga kapatid. Pag-decline sa mga tumutulong at pag-decline ng mga bilang ng mga kapatid na dumadalo. Marami na po mga kapatid ang mga nabubuksan ng kaisipan. 2 nights ago, merong kapatid na tumawag sa akin from Canada. Sabi niya, Brad Badong, salamat sa Diyos at lumabas ka, sabing ganyan. Kasi ang laking ginhawa po noong naging bahagi ninyo sa amin. Kasi kung wala pong kagaya po ninyong nagsiwalat ng kanilang mga katiwalian, ay mananatili po kami dyan na bulag, pipi at bingi. Kasi natatakot po, nandun po yung fear namin na maiimpyerno kami pag umalis kami. Kaya malaking bagay po yung yung paglabas po ninyo, mga kapatid. Sabi ko nga doon sa kapatid, brother, wag kang magpasalamat sa akin. Gawa ng Diyos sa iyo yan. Kasi mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, mahal po kayo ng Diyos. Kaya nga hindi po ba sabi sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Pinalalabas, mga kapatid. Kaya nga, ngayon mga kapatid, magugulat na lang kayo. Ay, nag-exit na pala si brother. Ay, nag-exit na pala si sister. Ay, nag-exit na pala yung pamilyang yon. Brad Boy Esguerra. Hello po, Brad Boy Esguerra. Shout out po sa'yo. Diakono ng lokal ng Kandating, dyan sa Pampanga. Brad Boy, hindi po ba lagi niyo pong sinasabi sa akin, ito si Brad Badong ang paborito kong manggagawa. Bakit? Kahit saan kasi madistino si Brad Badong, ay mahal ng mga kapatid si Brad Badong. Shout out, lokal ng bahay pare, dyan sa Candaba, Pampanga. Saan pa? Yung kauna-unahang lokal na nadistinuhan ko sa lokal ng Lumawak. Wala na nga lang yung lokal na yon, minerge na sa ibang lokal. Lokal ng Lumawak dyan sa may Lubao, Pampanga. Naku, mahal
ng mga kapatid. Ay, hello. Ni Espresso. Mahal na mahal ng mga kapatid si Badong. Bakit? Kasi nakita ng mga kapatid. Ayan, nakita ko si Brad. Ewan ko kung po pwede kong i-mention. Sa bagay, po pwede sigurong i-mention to kasi nakikita ko na nanonood siya ng live eh. Si Brother Larry Espejo ng lokal ng Camyas. Camyas ito eh, nung nadistino ako sa lokal ng Camyas. Ang diakono noon is si Brad Mel. Yung asawa ni Sis Maggie, kung hindi ako nagkakamali. Yun nga yung destino ko noon sa Quezon City na nung umuwi ako papunta sa Santo Domingo sa may MMDO, Metro Manila Division Office. After ng destino ko, naglakad ako from Camyas to MMDO sa may malapit sa FPJ Studio. Nabalitaan nung diakono si Brad Mel. Sabi niya, Brad Badong, nabalitaan na nalaman po namin, naglakad lang po kayo kagabi. Huwag niyo na po sanang uulitin 'yon. Pwede naman po namin kayong ihatid o kaya bigyan ng pamasahe. Sabi ko, okay lang po ako. Huwag niyo po intindihin 'yon. 'Yon, mga kapatid. Kasi hindi pabigat si Badong sa mga kapatid. Kaya kahit saang lokal, madistino si Badong. Mahal siya ng mga kapatid. Ayan. Saan pa ba? Shout out po kay Dr. Roland at saka kay Dr. Rosel Soliman, mag-asawang dentista dyan sa Arayat, Pampanga. Doc Roland Soliman, Sis Rosel Soliman. Alam ko sa puso ninyo, nalulungkot din po kayo sa nangyayari. Dahil maayos po kayong mga kapatid at alam ko sa puso ko at sa puso ninyo, naniniwala kayo sa mga sinasabi ni Falamindir. Naniniwala kayo na totoo ang mga sinasabi ni Brad Badong. Kilala nyo si Brad Badong, Sis Rosel at Brad Roland Soliman. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Sabi ng Biblia, if today you hear His voice, harden not your heart. Mga kapatid, kaya tayo umanib dyan dahil sa talata na magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko ang aking mga salita sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at hindi kayo nakinig. Inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Kung magkagayon, ako naman ay tatawa. Sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang ipo-ipo. Kaya tayo mga kapatid, natakot nung binasa yung talata na yon. Pati yung sa unang Korinto 6:2 yata yun, 6:1. Na huling talata na binabasa sa doktrina. Kaya tayo natakot. Ngayon mga kapatid, ganun din po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pinalalabas po tayo. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Tatanggihan niyo po ba ang pagtawag ng Diyos ngayon? Pinapalabas na nga po kayo. Bakit? Makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yun yung ginagamit na talata sa ang dating daan, di po ba? Yung Jeremias
6:16, ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Nasa na yung dating landas na itinuro ni Brother Eli na pagpapalaganap ng salita ng Diyos, na pag-ibig at paglingap sa mga kapatid? Nasa na yung dating landas na yon? Bakit nagkaroon ng bagong perspektibo? Ayan, naku mga kapatid, Daniel Rason, dun pa lang sa isang talatang Jeremias 6:16 na pangalan ng programa, talo ka na, Daniel Rason. Sabi nga nung kapatid na kausap ko kanina, hamunin ko kaya si Brad Daniel. Brad Daniel, magdebate tayo. Sa oras ng debate, ikaw nang iharap ko, Brad Badong. Sabi nung kapatid. Bumili po ako ng kape kasi umupo ako dito sa coffee shop nila. Hindi po pwede na automatic pag nagkape ka, kailangan umupo ka sa pwesto nila, automatic kailangan mong uminom ng coffee. Libre naman kasi yung coffee sa workplace namin. Unlimited pa. Sabi ni sister, magbasa muna tayo ng comment. Sabi ni Sister Eugenia P. Sara, si to? Ano kasing pangalan nitong kapatid na to sa Macau? Si Sis Tata. Hello Sis Tata ng lokal ng Macau. Mga kapatid dyan sa Macau, eto kilalang kilala nyo tong si Sis Tata. Hindi pasaway na kapatid dito. Ngayon, naniniwala na ba kayo na yung mga Exeter, mga mabubuting mga kapatid, ay ito si Sis Tata. Kahit tusukin mo ang mata nito, hindi kikibo ito. Sis Tata, hello. Exeter na po itong si Sis Tata. Sister Eugenia P. Sara. May trouble na yon, sabi ni Hello po. Sa aking executive producer, si Sister Popot Manimbo ng Amsterdam, Netherlands. Woohoo! Hello po, Brother Jojot Agustin, mag-reveal ka na, kasangkay, hehe. Hello po, sabi ni Brother Potpot Jopot Joey Gregorio ng Paris, France. Sabi ni Sister Popot Manimbo, sige, abangan nila at nang matoda sila, haha. Sabi ni Joan Roro, nako, na-reveal na. Hehe, hello po, Brad Badong. Sabi ni Roger D. Gonzalez, reveal na lahat para magiba na yung MCGI scares ni Daniel Lazon. Sabi ni Brian Carion, pa-shout out lokal, Cubao Aurora sa mga nahiya pang mag-exit. Wag na kayong mahiya mag-exit na kayo kasi si Sogo nyo nga wala ring hiya nang agaw ng asawa ng Hapon. Hello po, Sister Morena Reyes Moreno Domingo, si Teacher Morena Domingo. Pa-shout out kami ni Emil. Shout out po, Coach Emil Domingo and Teacher Morena Domingo. Sabi ni Coach Domingo, Emil, keep safe, keep the faith, keep on exposing. Woohoo! Sabi ni Brother Arnel Laksamana, ito, 2 beses nag-exit. Madala ka na, kapatid na Arnel Laksamana. Hello po, Tad Badong and Kasangkay. Sabi ni Brother Potpot Jopot, parang dito po nagulat ako, dami pala kaming mga Exeter. Brad Joey Gregorio, mag-ano din kayo dyan, magsalo-salo din kayo, mga kapatid na Exeters dyan sa Paris, France. Mas masarap yon na magkita-kita kayo mga Exeters dyan. Sabi ni Sister Popot Manimbo, Potpot Jopot, oo, madami ng Exeters sa Europe, kaya lang ayaw pa mag-reveal. Puro game show na ngayon. Manibela ang ipinalit sa programa, sabi ni Jojo Agustin. Sabi ni Sister Rosemary Writer, good morning po, Brad JR, kamusta na po kayo? Nakapag-almusal na po ba kayo? Ingatan nawa pong palagi ng ating Panginoon. Amen. Sabi ni Sister or Brother MCGI ADD, konting paligo na lang ako, magkasing pogi na tayo, Brad JR Badong. Ay, quit lang po ako ninyo, brother, kung sino ka man. Pangit lang po ako.
Nanay ko lang po nagsasabing pogi ako. Sabi ni Brother Carlos Hernandez Arbor na Brad Ray-Ban mo. Magagalit si Mama Mary Myra Rason. Bigay niya to, brother. Sabi ni Jeronimo Jericho Arazas, di makatayo si Bonjing. Iniwan na ng karunungan yan. Correct. Sabi ni Nanay Sis Maria Corazon, Balagat Bermejo, may kasama akong bagong Exeter kanina, nak. Nakakatuwa. Ay, salamat po sa Diyos. Nanay Maria Corazon Bermejo ng lokal ng Hong Kong. Sabi ni Brother Edwin Cabales, hello Brad Badong, shout out po. Shout out po sa lahat ng mga Exeter dyan sa Cambodia, sa Kampuchea. Nakalimutan ko na yung greeting dyan sa Cambodia. Tumira kasi ako dyan ng almost 1 year sa Siem Reap, tsaka sa Phnom Penh. Mag-reveal na po kayo mga ka-Exeter. Hindi po pwedeng mag-reveal basta-basta yung mga Exeter, mga kapatid, kasi nakakatakot yung yung mga modus nila. Sisiraan ka nila. They will destroy your credibility. Hindi naman po lahat makakayanan yung ginagawa nila na pangka-character assassinate. Mga kapatid, hindi po. Akala nyo po ba madali lang yung ika-character assassinate ka? Naku, nakakaano po yun. It may cause and it can cause mental damage, mental disorder, mga kapatid. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Intact pa rin yung aking sanity, mga kapatid. Dahil I am at peace. Kagaya nung pinost ko, Exeter na daw siya. Comment yun sa YouTube channel. Do sa video ko. Exeter na daw siya. Pero basahin nyo na lang po yung post ko, mga kapatid. Na po ngayon, bulabog na sila. Hello po mga kapatid, sa lahat ng mga kamanggagawa dyan sa Pampanga Division. Kilala nyo si Brad JR, hindi masamang tao. Kaya nga, merong mga workers, mga manggagawa. Sabi ko, bakit magka-friend pa tayo? Di ba utos sa inyo na i-block ako? Ba't naman kita iba-block? Sabing ganyan. Basta wag natin pag-uusapan yung religion. Magkaibigan tayo. Sabing ganyan. Oo naman, parang itong si Daniel Rason lang ang parang si Raulo. Ay, hindi pala parang. Talagang si Raulo itong si Daniel Rason. Biruin mo, ipapablock mo yung Hindi ka ba nag-iisip, Daniel Rason? Yan, tuloy, nabulgar yung kademonyuhan ng pamilya mo. Ano ka ngayon, Resti Reyes? Akala ko bang masamang tao si Badong? Bakit mas pinaniniwalaan ngayon si Badong kesa sa inyo? 3 days ago, yung pinost ko, di po ba mga kapatid? Isang pamilya yon na milyonaryo, mga kapatid. Ay, naku. Kung magbigay po yon, 6 million. Isang iyak ni Bes, 6 million. Isang iyak uli ni Bes, isang property ang binibigay. Ay naku, mga kapatid. Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, shout out po brother. Sabi ni Brother Roger D. Gonzales, si Raulo talaga yang si Daniel Lason. Nanonood si Brad Emil Domingo nga natin. I-add nga natin si Ay, eto si si Grace Bound. I-add natin to. Sis Grace. Baka kasama Brad Wentz Bound. Akyat ka nga ng mabilisan. Ay, meron ba akong pambayad? Nagkapi ako, hindi ko alam kung may pambayad ako.
Sabi ni Sister Fatima Roas Matyong, hello bro, kumusta ka na? Ingat kayo lagi dyan. Okay naman ako, Sis Fat, awa ng Diyos. Itong si Sis Pat, nakasama ko to sa sa Vietnam, sa Ho Chi Minh, sa Saigon. Hindi ko alam kung meron akong pambayad eh. $0.80 lang pala para merong mukhang wala. Si Coach Emil na lang. Si Coach Emil Domingo. Mabilisan lang tayo, Coach Emil. Yung iba kasi hindi pa pwedeng Yes, sinabi ng nakausap kong happy na nabubulabog ang faith ngayon. Si JR di masamang tao. Di yan mangungutang. May mga utang din po ako, pero nagbabayad ako. Hindi kagaya nila na manunuba. Biro mo porsyento ng may porsyento, hindi mo ibibigay. Sweldo ng may sweldo, hindi mo ibibigay. Ano yun? Magulang ka pa naman ng kinikilalang Shogo. Ano yun? Shogo Hotel? Nagkakape ka na po bro ha. Magkano ba ang kape dyan? 80 cents. 80 cents. Ayan. Depende po sa lugar. Yung presyo ng kape. Tapang ng kape, kaya kang ipaglaban. Mahilig kasing mahilig kasing magpaputok si Daniel. Si Mars nga, madalas nagpapatalbog ng cheque, no? Ay, nako. Itong si Sis Popot Manimbo, pag ito ang nag-reveal, nako, mahuhulog kayo sa mga upuan ninyo. Sabi ni Coach Emil Domingo, next time aalis kami ni Sis. Sabi ni Sister Morena Roy Reyes Domingo, The Who yung napahiya sa PNP. Ay, pabayaan muna natin umalingaw-ngaw sa social media kung sino yung KNP napahiya. Kilalang-kilala ni Brad Ronnie Keypoint de Rosario. Best friend ni Brad Ronnie Keypoint de Rosario yun eh. Sabi ni Sis Fat, Rojas Matyong, dun ka magtataka. Yung mga matutuwid na kapatid ang mga nagsisilayasan dyan sa kulto. Correct. Totoo yan. Kaya nga sinasabi ni Resty Reyes, mga kapatid, naglilinis po ang Diyos. Kaya po inaalis yung mga masasamang tao. Nililinis ng Diyos ang iglesia. Ibig sabihin yung Diyos nila marumi. Marumi yung Diyos nila. Paano bang hindi marumi yung Diyos nila? Biro mo, ang natitira dyan, yung mga baboy, yung mga aso, yung mga lobo. Paano nating nasabing baboy? Biro mo, asawa ng best friend mo. Hindi ba totoo, Madam Principal? Anong klaseng delikadesa yan? Principal ka pa naman. Anong klaseng yan? Delikadesa yan. Tapos tinanggal niyo yung dating principal. Como galit na galit si Daniel Rason doon sa principal na yon kay Sis Luz. Hello, Ate Luz. Hindi mo may kakalayon, Ate Luz, dahil alam ko lahat ng nangyayari. Hello, Sis Baby De Jesus. Alam ko rin po na galit sa iyo ang royal family. Kaya nga di po ba, pati yung pagtitinda mo ng relyenong bangus, pinatigil ni Don Kapulong. Biro mo, kawawang pobreng kidney transplant na kapatid na matandang manggagawa. Ang tawag nga dito kay Sis Baby De Jesus, babaeng Brad Ellie. Tapos pinatigil mo
natatawa nga ako dahil pati yung pagtitinda ng kasoy ni Brad Roland Ocampo pinatigil. Nung tumawag si Brad Roland Ocampo dun sa secretary dyan sa Metro Manila Division Office, Brad Roland, pinatitigil po ni Brad Don Capulong yung pong pagtitinda ng kasoy kasi po meron na po kaming tindang kasoy. Di napahiya si Don Capulong kasi masyado po silang matakaw sa pera. Brad Don, bakit kayo nagkaganyan? Hindi naman kayo ganyan dati, kaya minahal ko yung pamilya mo. Nung mahirap ka pa lang, kaya nagtiis ako dyan sa inyo, kahit walang sahod. Brad Don Capulong, kaya lang binulag kayo ng salapi. Hindi ba totoo? Don Capulong, sinabihan mo yung isang kapatid, magkano ang ninakaw mo? Walang yang babae ka. Magkano ninakaw mo? Bakit nyo kailangan sabihin yun? Kung talagang magnanakaw kami, naku, napakarami ninyong alahas, napakarami ninyong pera. Kumupit lang kami ng 30 mil, hindi nyo na malalaman kung may nawala ba. Nakasambulat, nakahindarat yung mga pera ninyo. Diyan sa mansion ninyo, diyan sa Philinvest QC. Hindi ba nakasambulat yung mga pera ninyo? Kaya kahit saang bahay, meron kayong kahadiyero. Meron kayong mga vault. Yung mga vault nila, mga kapatid, vault ng bangko. Kahit saang bahay, napakaraming vault nila. May kakailan nyo ba yon? Don Capulong? Sige, subukan ninyong ikaila. Marami akong picture. Ilalabas ko. 10:38 na po at kailangan ko nang umalis. Sige po mga kapatid, at muli hanggang dyan po mga kapatid. Sa lahat ng mga exiters, sa lahat ng mga closet, at sa lahat ng mga officers, mga kapatid, huwag po kayong matatakot na lumabas. Dahil, sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Ngayon, kung ang tanong ninyo, saan naman kami pupunta? Pumunta tayo kay Kristo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama liban sa akin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Saan tayo pupunta? Pumunta tayo kay Kristo, mga kapatid, at makakasumpong tayo ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kaya, mga kapatid, huwag po kayong matatakot na lumabas kung saan ninyo masusumpungan ang kapayapaan. Si Kristo po ang kapayapaan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, hanggang dyan na lang po at tatakbo na po ako. Kailangan ko na magpaalam dahil maghahanap buhay na naman po si Badong. Naninigas na yung kamay ko sa init at lamig. Nakaano na po ako, nag-start na pong lumamig, mga kapatid. Nag-jacket na po ako. Sige po mga kapatid, ipanalangin po natin ang bawat isa. Na sana po magkaroon po tayo ng peace of mind at makayanan natin ang laban na ito. Ingatan nawa po tayong lahat ng Panginoon, ng tunay na Panginoon, ng langit at ng lupa. Hindi yung Panginoon ni Daniel Razon. Bye-bye po mga kapatid. Good morning po mga kapatid. Good morning, good afternoon, and good evening to all. Anumang oras na makakarating at nakakarating sa inyong mga lugar, ito pong video po na ito. Muli, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat, mga kapatid. Hindi sana ako magla-live ngayon, kaya lang meron kasi akong nakausap na kapatid kahapon
nagpapa-add siya sa akin. Badbadong, pwede niyo po ba akong i-add? Sabi ganyan. Gusto ko pong makapanood ng mga live niyo. Mag-asawa po kaming closet, sabi ganyan. So, in-accept ko naman kagabi. Kaka-out ko lang sa work. In-accept ko, tapos kinol ko. Yun, nag-video call kami, nag-usap kami, mag-asawa sila. Nag-message siya sa akin kanina, Badbadong, nag-ano na po ako, nag-leave na po ako sa lahat ng GC ng lokal po namin, at nag-send na rin po ako ng message ng pag-exit ko sa worker po namin at mga officers. Sabing ganyan. Taga-ano po siya? Taga-Europe. Yun. Tapos sabi niya, Badbadong, maraming salamat sa mga videos mo. Hindi na po kami mape-pressure ngayon sa maraming bagay, lalo na sa mga patarget nila, sa nonsense na pagkakatipon ngayon. Pero mo pa ulit-ulit, isang araw ka lang magde-day off, uubusin nila yung araw ng day off mo sa pagme-makeup ng walang kakwenta-kwentang mga topic naman. Sabi ko nga doon sa kapatid, brother, hindi ganyan ang gusto ng Diyos sa atin. Ganyan ba kalupit ang Diyos para parusahan ka niya na makinig ng walang katuturang paulit-ulit na paksa? Biro mo, topic review, 3 beses i-review yung topic. Hay. At merong pasabog. Kanina kaya nawala yung antok ko. Babasahin ko lang po. Nakiusap kasi yung kapatid na wag ko daw i-post. Basahin mo na lang sa live mo. Sabing ganyan. Eto po, babasahin ko po Isang malaking palaisipan sa mga kapatid kung bakit hindi na dumadalo ang isang kilalang pamilya sa Sydney. At marami na ang nagtatanong kung bakit halos pinasasama ang pamilyang ito sa mga opisyales. Pero hindi naman din nila mapangalanan sa harap ng pulpito dahil tiyak maraming mahihikayat ang mga ito kung bakit sila nagsipag-exit pero nananatili silang silent exiter. Bakit hindi nyo mapangalanan, Resty Reyes, yung pamilyang nag-exit, buong pamilyang nag-exit dyan sa Sydney, Australia? Anong ikinatatakot ninyo? Akala ko bang masamang tao ang mga exiters? Bakit takot kayo? Tutuloy ko lang po yung pagbasa. So far, 4 na pamilya at 4 na individual ang nagsipag-exit na sa Sydney. At nag-uumpisa na ang mga reklamo at mga kapigatian ng mga kapatid sa lokal ng Sydney dahil sa pamamayagpag at paghahari ng kanang kamay ni Resty Reyes na si Rodel Saniel at ang tandem niyang si Edward Fertes. Nagpapahanap din si Resty ng kapatid na pwede daw mag-loan ng 40,000 Australian dollar. Maliban sa paghahanap ng posibleng malilipatang maliit na lokal, marami na rin ang hindi na dumadalo at nag-aabuloy at marami na ang closet. Yun. Ano ka ngayon, Resty Reyes? Di ba? Ano ka ngayon, Efren Baking? Ano ka ngayon, Daniel Rason? Tingnan mo, Daniel Rason, nakakahiya ka. You're such a shame.
Nakakahiya kang Daniel Rason ka. Yan. You are a failure. Yung leadership mo is a failure. Napakabobo mo kasi. Sobrang bobo mo. Wala kang pag-ibig. Wala kang malasakit sa mga kapatid. Tapos, pinapakita mo na tumutulong ka. Tumutulong ka ba? Sarili mo ngang mga kasambahay, hindi mo nga tinutulungan eh. Biro mo yung isang kasambahay mo, nangungutang sa akin ng 50,000. Gusto mong pangalanan ko? Ay naku, Daniel Rason. Ginagawa mong mga alipin yung mga kapatid. Bakit? Taga-squatter area lang naman kasi kayo eh. Tignan mo yung ulo ng tatay mo, basag-basag. Bakit? Basagulero kasi yung tatay mo eh. Bakit ko alam na basag-basag yung yung ulo ng tatay mo? Pagka minamasay ko siya, tinatanong ko, Daddy, bakit po basag yung ulo mo? Bakit may hiwa dito? Kasi ganito yan, ang kwento niyan. Nakipagsuntukan ako, tapos pinalo ako ng tubo. Ayun. So, bukas po mga kapatid, Tuesday, meron po tayong community prayer. Same time po mga kapatid. Anong oras ba yun? 2 p.m. PH time yata yun. Yung bagong oras. So, ako na lang mag-a-adjust. Gigising na lang ako ng maaga. Tapos, every Thursday, during my day off, magla-live tayo. Hindi pa po tapos yung yung audio recording. Ihimay-himayin po natin yun. Yung audio recording na ni Resty Reyes at ni Efren Baking. Mahaba po kasi yun. Tapos sasabihin nyo, parami ng parami ang miyembro. Ngayon nyo sabihin na sa inyo natutupad ang hula na pararamihin ko sila at sila'y hindi mangangaunti. Pinararami ba kayo? Hindi. Nangangaunti nga kayo. Baka nga mas natutupad sa mga exeter yung pararamihin ko sila eh. Kaya lang hindi kami kasing dilulo ninyo. Ayan, malapit na uli kami sa workplace mga kapatid. Hanggang dyan lang po muna. Quick live lang naman po ito mga kapatid. Shout out po sa lahat ng mga nanonood ngayon at mga manonood pa. Bye bye po mga kapatid.